Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Isa na namang babala para sa inyo na ugaliing suriing mabuti ang mga picture na kinukuha ng kamera nyo dahil baka may makita ka dito na wala dapat doon. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Nagbayad ako para magpa-professional photoshoot ng mga anak ko. Parang sinusunod nila ang isang kakaibang bersyon ng Heisenberg Uncertainty Principle. Palaging isa lang sa kanila ang nakangiti sa isang larawan. Naisip ko na baka panahon na para kumuha ng profesional para hindi na ako kailangang mag-photoshop ng iba't ibang ulo sa mga anak ko para sa kanilang Christmas cards. Maayos naman ang lahat. Nagkaroon kami ng magandang outdoor session sa gilid ng kagubatan. Nagyakapan ang anak kong lalaki at babae. Ngumiti, nag-pose. Kumpleto na. Maayos ang lahat. Hanggang sa nakuha ko na ang mga picture. Habang tinitignan ko ang mga ito, may napansin ako. "Uy, Fran," sabi ko. "Hindi ba parang may dalawang kamay dyan?" Yumuko siya sa harap ng computer. "Oo naman, yung isa kay Isabella at yung isa kay Jack." "Hindi, nasan doon ang kamay ni Jack?" Itinuro ko. Hindi niya inilagay ang braso niya sa paligid ni Isabella. Tumanggi siya, nalala mo? Pero malinaw naman. Itinaas ni Isabella ang kamay niya papunta sa balikat niya at may isang kamay sa ilalim ng kamay niya, kahit na malinaw na nakababa lang sa tagiliran ang kamay ni Jack. "Siguro nagkamali lang siya," sabi ni Fran. "Baka sinusubukan niyang ilagay ang kamay ni Jack sa balikat ni Isabella tapos nakalimutan niyang alisin sa Photoshop yung tunay niyang kamay." Sumingangok ako. Sana sinabi niya muna sa atin bago niya ginawa iyon. Mukhang kakaiba. Ang kamay sa ilalim ng kamay ng anak kong babae ay hindi naman mukhang kamay ng bata. Masyadong malaki. Saan ba kumukuha ng mga stock image ang photographer na iyon? Nagpatuloy ako sa pagtingin sa album. Tumigil ako sa isang larawan kung saan si Jack ay sa wakas ay niyakap si Isabella. Niyakap din siya ni Isabella at pareho silang nakatingin sa kamera. Perpektong larawan. Pero may mali. May isa pang kamay sa ibabaw ng kamay ni Jack. Dalawang daliri lang, nakapatong sa kamay niya. Hindi ko sana iyon mapapansin kung hindi ko nakita ang unang kamay. Tinawag ko ulit si Fran. Nagsimula siyang tumawa. Mukhang AI ang ginamit niya. Hindi yata," sabi ko. "Ibig kong sabihin, sina Isabella at Jack iyon. Paano iyon gagawin ng AI?" "Hindi, may mga AI na ngayon na pwede mong lagyan ng picture tapos sabihin mo kung ano ang gagawin. Halimbawa, gawing LinkedIn picture o tanggalin ng background. At madalas, may nababago pa rin kahit sabihin mong huwag." "Malaking paglabag iyon ng privacy," sabi ko habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ayokong mapunta ang mga litrato nila sa kung anong sistema. Tinawagan ko ang photographer. Siguro dapat binigyan ko muna siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pero galit na ako noon kaya agad akong nagsimulang sumigaw. "Wala kang karapatang i-upload ang mga litrato namin sa kung anong AI," sabi ko sa kanya. Halos maiiyak na ang boses niya. "Hindi ko po ginawa iyon. Promise, sir. Pakiusap. Pakiusap, huwag kang mag-iwan pangit ng review." Tumigil siya sandali. "Sandali po. Patutunayan ko po sa inyo." Dumating ang photographer na si Janice makalipas ng isang oras. Ipinakita niya sa amin ang mga original files sa computer pati ang kanilang metadata. Ipinakita rin niya ito sa screen ng kanyang kamera. Sa mga original na larawan, nakita ko ang dagdag na kamay sa ilalim ng kamay ni Isabella at ang dagdag na mga daliri sa ibabaw ng kamay ni Jack. Maaring pineke niya iyon, pero mukhang napakasinsir niya. Nang umalis si Janice, lalo lang akong naguluhan. Muli kong tinignan ng mga larawan, nakatitig sa mga dagdag na kamay. AI lang iyon. Kailangang AI lang iyon.
Sa wakas ay pinatulog namin ang mga bata. Naupo kami at kasama kong si Fran sa harap ng TV para magpahinga. Ang weird talaga, sabi ko. Hindi ko pa rin matanggap. Alam ko. Makalipas ang isang oras, umakyat ako para silipin ng mga bata at napahinto ako. Si Isabella ay gaya ng dati, nakahandu sa isa kama sa magulong ayos. Nakalaylay ang kamay niya sa gilid ng kama. Mula sa ilalim ng kama, may isa pang kamay. Hawak ang kamay niya. Napahiyaw ako at agad kong binuksan ang ilaw. Wala namang kahit ano roon. Tumakbo si Fran papasok sa kwarto. Ikinuwento ko sa kanya ang nakita ko at bigla siyang natawa. Magkakaroon ka na ng bangungot dahil sa mga bagay na ito. Natatawa niyang sabi habang lumuhod ako at tumingin sa ilalim ng kama. Pagkatapos sa closet at kama ni Jack, wala namang kahit ano roon. Wala talaga. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong sinisilip ang mga bata. Paulit-ulit kong naiisip ang mga kamay. Mga kamay na nakakabit sa payat na bangkay na nagtatago sa ilalim ng mga kama ng mga anak ko. Mga kamay na nakakabit sa mga serial killer na pumapasok sa mga bahay. Mga kamay na walang nakakabit na katawan. Gumagapang sa sahig na parang mga gagamba. Sa wakas nakatulog din ako. Pero nagising ako bigla 3:00 ng madaling araw. Habang inaalis ko ang antok sa isip ko, ang unang napansin ko ay hawak ng pinakamamahal kong si Fran ang kamay ko. Isang bagay na hindi naman niya ginagawa kapag natutulog kami. Humarap ako sa kanya, saka pabalik. At ilang segundo pa bago ko napagtanto na ang kamay na nakakapit sa akin ay hindi pala nakakabit kay Fran. Napahiyaw ako at ang bagay na iyon ay parang nawala sa mga anino ng kumot. Hinahanap namin ito kung saan-saan. Lahat ng lugar. Wala namang kahit ano sa kwarto namin. Wala rin sa buong bahay. Pero kumikirot ang sarili kong kamay at may 5 matingkad na pulang gasgas sa palad ko. Dumudugo. Hindi ko na kaya ito, kabado kong sabi. Hindi ko na kaya. Parang nanginginig at manhid ang kamay ko. Habang hinihintay naming dumating ang pulis, kinuha ko ang phone ko at tinignan ang lahat ng security cameras. Walang pumasok o lumabas. Wala talagang kahit ano. Maliban sa... Napansin ko ang footage sa harap ng pintuan namin noong nakaraang araw nang umuwi kaming 4 galing sa mall. May kamay sa braso ko. Pero hindi naman nakayakap si Fran sa akin. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.